Hello guys, hello mga ka-solar. So today mag-unbox tayo ng 6 kilowatts day hybrid on-grid off-grid na inverter. So tingnan natin yung model number niya. So ito yung model number is UN6E is yan yung model number niya. So bubuksan na natin. So guys, meron siyang bracket. So ito yung nilagay sa wall. Tapos meron siyang 4 na screw. So pag na-screw mo, ilagay mo na yung inverter niya. So easy lang mag-install. So tanggalin natin yung stereo. Yan, saran. So ang ganda ng inverter natin. So tingnan muna natin yung mga parts na pinadala na kasama sa inverter. Ouch. So tingnan natin guys. So dito meron siyang magnetic ring na para sa battery. Meron din sa BMS, magnetic string sa BMS. Meron din siyang MC4. Tapos mayroon siyang ano ito, sensor sa battery, yung mga sa gel type. Okay. Tapos mayroon din siyang communication cable na galing from battery to inverter. So yan. Tapos mayroon siyang ano ito, okay, mayroon siyang stick lugger na or wifi lugger na pwede mo siyang i-connect sa cellphone. So makikita mo na yung parameter ng inverter using their apps. So may mga apps ka rin itong i-download para makikita mo siya. So yan. So guys, yung price pala nito isasabi ko mamaya before end of this video. So yan, meron din siyang manual, of course. Yan, nabasahin muna natin ito bago i-install. Then meron siyang ano ito, tingnan natin. Okay, so ito yung city sensor nya. So ito yung pinaka-importante na setup para sa grid tie, hybrid on grid off grid, na nililimit nito yung power from inverter papunta sa sa grid. So pag mali yung connection mo nito, instead na makasave ka sa kuryente, ay dadagdagan yung bill mo. So be careful pag mag-install ka nito. So maganda nito is nilimit niya yung power from inverter to grid. So maganda to, importante itong sensor na ito. So madali lang naman sa i-install. Dalawang wire lang naman, pero tingnan mo dapat yung polarity doon sa ano niya, doon sa terminal. Pwede mo naman baliktarin lang to pag mali yung connection mo. So yan. Tapos titingnan natin yung mga port nito. So ang kagandahan pala nitong inverter na to guys is pwede siya sa grid tie saka off grid. So pag sinabi mong grid tie ay pwede siya na walang battery. So pag ang budget mo is medyo kulang-kulang pa, so yung gagawin mo, bibili ka na lang muna ng inverter nito, tapos yung solar panel magagamit mo na siya. Kaso yung problema, pag naka grid tie setup ka, pag nag brown out, di brown out ka din. So
dapat may battery ka talaga na para hindi ka mag brownout. Pero at least kung wala ka pang budget at gusto mo magka solar na para makatipid, magagamit mo ito na walang battery. Yan ang kagandahan ng hybrid on grid off grid na inverter. So kung titingnan natin dito sa baba, meron siyang grid. So dito kinoconnect yung grid, dito yung load mo. Yung load nito yung gagamit ka ng ATS na automatic transfer switch na pag mag burn out, so meron kang mga selected load. Ang mga importante yung mga lights, outlets, pwede ka rin makaload ng aircon kahit isa. Yan. Tapos may gen siya sa generator. Kung may mga generator ka, pwede pag blackout pwede mo siyang gagamitan. Tapos kung low bat ka, pwede kang magpaandar dito, mag-connect ng genset mo. So meron din siyang COM 2 and COM 3, COM 1 yan sa baba. So tapos ito meron siyang on off switch para sa inverter. Then meron siyang positive and negative papunta to sa battery. So yung ito, yung on off switch para ito sa PV, sa galing solar panel na wire. So ang kaganda nito, may built-in na siya na on off switch. So ang ganda. Kasi pag in case of mga sira yung panel mo doon sa taas, pwede mo siyang i-on off. So i-off mo siya. Tapos yung sa baba, yung apat na string. So ito yung first string and second string. So yung inverter nito may 2 string siya. So ito yung first string at saka second string, positive and negative sa baba. Ganun. So maganda. So tingnan natin yung specification ng guys, na inverter na 6,000 watts. So ang bigat nito. Ilang kilo kaya ito? Hindi ko natingnan. Saring saan yung kg. Mamaya basahin ko mamaya doon sa manual ng kg ito. So yung importante yung alaman mo yung details niya, yung specification. So yung maximum PV voltage mo is 5,000 volt DC. So pag nag-set up ka in series, dapat hindi ka lalagpas ng 500 volt DC para hindi ito masira. Tapos yung PPT input range, so nag-range siya ng from 150, so pwede mo na siya mapagana sa 150 hanggang 425 volts. So siguro mga 3 panel pagana mo na ito, yung tag 550 watts na solar panel. So yung maximum PV current niya is nasa 18 DC, so 2 string. Wow, ang kagandahan pala nito, yung PV, maximum PV input power niya mataas. Nasa 7,800 watts. So ang taas ng PV, yung panel na pwede mong ilagay. So i-divide mo lang ito sa yung 7,800 watts, i-divide mo kung ilang wattage yung isang panel para malalaman mo kung ilang piraso. So madali lang. So yung maximum PV current niya is 27 amperes, so 2 string din. So ganun din siya. So okay, so pwede kang magparallel din. Ayan, series connection 2 string. So yung battery niya, para mapagana mo ito, so pwede din siyang lead acid or lithium, yung mga LiPo4 na battery, lithium iron. So may yung battery voltage nitong inverter nasa 48 volts DC. So yung 40 volts DC, yung 40 volts DC yung pinaka low voltage niya, saka hindi ka dapat lalagpas sa 60 volts. So yung battery mo dapat na yung 48 volts setup, yung battery mo gagamitin dito para magpagana mo siya. So yung maximum charging discharge current niya, so 135 DC. Sa ano niya, so yung hertz niya 50 to 60 hertz din. So 60 hertz dito sa Pilipinas. Yung voltage 230 volt AC, so line to neutral.
Tapos maximum AC input output current is 28 amperes. Ito yung rated output power niya is 6,000 watts. So ito yun. So yung rated power. Pero tingnan nyo guys, may maximum continuous AC pass through siya na 9,200 watts and 40 amperes. So tapos ang kagandahan pa nito, maganda nito guys, yung peak output power niya. Sorry sa motor ingay. So ito yung peak output power niya, nag-surge sa source niya kasi ito dinodoble niya yung yung rated power ng inverter mo within 10 seconds. So equivalent sa 12,000 watts. Ang ganda, mataas yung load na ginagamit mo yung sa surge, like yung mga motor or aircon. So maganda siya kasi times 2 niya yung rated power ng inverter. So tingnan mo, 12,000 watts within 10 seconds. So after 10 seconds mabalik naman sa niya 6,000 watts. So, maganda yan. So ano pa ba? So dito sa maximum DC input power, so sa 8 string niya should be less than 3,250 watts. So yan, dalawang string. So ilagay mo doon yung 3,250 watts. Yan guys. So ang ganda ng ganda nitong inverter na to. Yan, ganda ng inverter na hybrid on grid off grid ng DIA. So yan guys, ito dito kinikonik yung stick lagger, wifi lagger mo. Tanggalin mo lang to screw, diyan mo ilalagay, connect mo lang yan dyan, tapos i-screw mo siya. So maganda din kasi yung niya, heat shrink niya kapal. Wala na siyang fan, pero gawain ko to ng paraan na lagyan ko siya ng fan at saka yung tawag doon, yung controls niya na pag naabot niya yung range ng ganong init, handle yung fan. Tapos pag hindi naman siya masyadong mainit is mag-off yung fan para another protection pa. Pero okay naman ito pag walang fan kasi naka-design naman ito. Pero mas maganda pag may fan para hindi ma-overheat. So yan, ganda. Ito yung maganda na yung inverter ni DIA. Yan. Yan, so bali pala to guys, 5 years warranty itong DIA na hybrid on grid off grid na inverter. So abangan nyo yung installation ko nito. Iba-vlog ko para at least may idea kayo kung magpapasolar kayo. So yung magiging load nito guys is yung dito sa bahay is mayroong aircon isa, ilog yung aircon, tapos yung lahat ng mga small load, TV, electric fan, ref, yung tawag, yung mga initan ng tubig, saka yung rice cooker, tapos yung sa laundry, yung dalawang machine, tapos may dalawang car wash, saka yung water station. Pero hindi ko isasabay-sabay yung pagload nito para hindi madaling masira. At least kung mag-brown out, walang problema, pwede pa rin mapagana yung pares doon sa water station, pwede mo magamit. So yan, ang ganda ng ang ganda nito. Kaso yung price nito mahal lang. So yung price nito guys, around, depende sa sa seller or sa dealer na bibilhan nyo. So nasa 48 to 50 plus ito. So may kamahalan talaga siya, pero maganda kasi hybrid on grid off grid na siya kaysa magbili kayo ng off grid lang. So medyo limited lang yung ma-load mo doon, saka yung battery mo. Ito maganda siya kasi pag wala ka pang budget, bibili ka lang muna ng inverter, tapos yung solar panel magamit mo na siya. Grid tie setup, yan yung ibig sabihin doon. So yan, sumaba na yung video ko, abangan nyo na lang yung installation nito. So thank you so much sa panonood. So abangan nyo guys, thank you.